Isa sa mga ikinukonsidera ng mga taong naghahanap ng sasakyan ay ang katipiran nito kumonsumo ng gasolina. Pero paano kung may dalawang sasakyan pala na hindi lang matipid, matibay, praktikal at may advance pa na mga katangian? Gumagamit ng makabagong safety features at mas mura pa itong bilhin sa mga kilala nating modelo sa Pilipinas. Ito ay mula pa sa kilalang brand din dito sa bansa na Mitsubishi. Yan ang iisa-isay natin kasama ng mga presyo nito. Maraming budget car sa Pilipinas pero bihira lang makakita ng pinakamaganda. Ang iba kasi wala talaga sa bansa kundi nasa ibang bansa pa. Mga practical na modelo na madali sanang bilhin kahit na mga average lang ang kita dito sa Pilipinas. Pero may paraan pa para magkaroon nito. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Ang unang sasakyan na talaga namang magugustuhan nyo mula sa Mitsubishi brand ay itong EK Space. Nilabas na sa bansang Japan ang isa sa mga practical na key car kung tawagin. Ito ay isang minivan na madalas ay iniitsipwera lang dito sa atin. Pero alam nyo ba itong bagong EK Space ng Mitsubishi ay ibang-iba sa mga modelong nakikita natin. Pagdating kasi sa disenyo nito, may signature dynamic shield design ng Mitsubishi sa front end na may mababang grille. May mga chrome accent na nagbibigay dito ng matatag na itsura kasama ang mga skid plates sa front and rear. Mas updated ang disenyo nito ngayon kumpara sa unang generation nito pero hindi nawawalang pagiging flexible na dating. Itong EK Space ay ginawa sa Japan bilang bahagi ng isang malaking plano ng Mitsubishi para matugunan ang lumalaking demand sa mga practical fuel-efficient car, compact vehicle at yung mga taong ayaw gumamit ng electric vehicle. Well, sulit na sulit naman kasi talaga mga kaibigan ng modelong ito dahil sa katipiran nito kumonsumo ng gasolina ay para ka na ring nakabili ng isang electric vehicle na low maintenance pa na hindi pa nagbibigay ng malaking problema sa katagalan. Well, kung pagkukumparahin nga naman sa EV car dito sa EK Space ng Mitsubishi, alamang sa malamang mas magugustuhan mo pa ang modelong ito. Kumukonsumo itong Mitsubishi EK Space ng 24 to 25 km per liter. Sa affordable na presyo nito at sa katipirang kumonsumo, tiyak na mapapabilib ka talaga nito. At bukod pa dyan, mas marami din itong mga advanced features. Kaya na lang ng pagkakaroon nito ng MI Pilot na isang driver assistance system na tumutulong sa pagmamaneho, lalo na sa highway o sa mga traffic na kalsada. Pinapanatili kasi nito ang takbo ng sasakyan sa itinakdang bilis. Parang gumaganap bilang isang adaptive cruise control system nito. May kasama pa itong lane keeping assist at automatic speed braking adjustment habang nasa loob ng kalsada. Meron din itong mga hands-free automatic sliding doors na kusang nagbubukas gamit ang kick sensors. Maganda ang features na ito lalo na kapag may mga gamit kang dala o may bata kang karga. Dahil mas madali kang makakapasok kahit hindi ka na mag-effort na magbukas ng pinto. Gumagamit din itong sasakyan ng rear circulator with plasma cluster na naglilinis ng hangin sa loob nitong sasakyan at inaalis ang masangsang at mabahong amoy sa loob nito na nagbibigay dito ng mas komportableng pagsakay. Gumagamit din itong minivan ng hill descent control na nakatutulong sa mga matatarik na kalsada o yung mga pababang daanan. Hindi mo na kailangan pang tapakan ng madiin palagi ang preno kasi ang sistemang ito mismo ang kumukontrol ng bilis para hindi magmadaling pababa ang sasakyan sa matatarik na daanan. Gumagamit din itong sasakyan ng adaptive lighting system. Isang LED headlamps na may automatic turn on and off na ilaw depende sa liwanag ng paligid. Nakatutulong naman ito para hindi ka makasilaw sa mga makakasalubong at nagbibigay naman ng agarang liwanag sa madidilim na kondisyon. Sinamahan din itong minivan ng 7 airbag sa loob para protektado ang mga pasahero nito, lalo na sa mga banggaan, na nilagyan pa ng multi-information display sa driver's seat with useful info. May display para sa fuel economy, pedal usage, tire angle guide na makikita sa mismong instrument cluster nito. Bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng ilan pang mga advanced safety features gaya ng forward collision mitigation na nagdidetect gamit ang sensor ng sasakyan at pedestrian sa harap nito para maiwasan mabangga o makabangga. At syempre hindi pa kompleto yan. Meron din itong lane departure warning at lane departure prevention. Papala ito kapag lumalabas ka sa lane at may mekanismo na pumipigil sa sasakyan upang maiwasan ang paglabas sa mga linya ng kalsada. Meron din itong automatic high beam, traffic sign recognition at isang pedal miss application na safety features. Mga advanced safety features na idinisenyo para maiwasan ang aksidente. At itong pedal miss application, kapag aksidente mong natapakan ang accelerator pedal, automatic nitong pipigilan ang pag-arangkada ng sasakyan bigla o pag-atras lalo na kung hindi naman sinasadyang matapakan ang accelerator pedal nito. Isa pang magandang features nitong bagong Mitsubishi EK Space ay ang pagkakaroon nito ng driver attention alert. Meron itong sensor sa loob na nagmo-monitor ng kalagayan ng driver. Nasisense kasi nito ang inaantok na driver, lasing o kaya naman may nararamdaman ng driver na otomatikong itong humihinto sa gilid ng kalsada habang pinapagana ang hazard light. Bukod pa dyan, meron din itong leading vehicle departure notification at active safety technology with expanded function na nagpapahusay palalo sa mga safety performance nitong modelo.
modelo na kahit hindi ganun kalaki at tamang sabihin lang ng marami na mukhang pipitsuging sasakyan ay naglalaman pala ng maraming modernong mga katangian. At kung pag-uusapan naman ang engine capability nito, itong Mitsubishi EK Space ay gumagamit ng 659 cubic centimeter na displacement capacity at gumagawa ng compression ratio na 12.0:1. May kasamang 3-cylinder inline dual overhead cam, 12 valves at naka-turbocharge pa na nagbibigay ng sapat na acceleration para sa magandang performance at fuel economy. Kaya naman ang maximum power output na nagagawa naman ito ay umaabot ng 52 horsepower at 6,400 RPM at may maximum torque naman na 100 Nm sa 2,400 to 4,000 RPM at umaabot ang kabuuang bilis nito ng 131 km/h. Hindi man ginawa para sa racing pero typical na nakadesenyo ito para sa practicality. Pagdating naman sa braking system, gumagamit ito sa front ng ventilated disc habang drum brake naman sa rear. Ang mga suspensions nito ay sadyang pinagtibay din para sa comfort, reliability at flexibility nito. Dahil itong minivan ay gumagamit rin ng independent MacPherson strut na kadalasang ginagamit sa mga SUV at MPV. At sa likod naman ay ang semi-independent torsion beam na isang matibay na suspension setup para sa magandang ride quality. Well, pag-usapan naman natin ang interior features nito. Itong Mitsubishi EK Space ay mayroong floating horizontal instrument panel na nagbibigay ng maluwang na pakiramdam at mahusay na visibility. Ang instrument panel nito ay may sukat na 7-inch color LCD meter na nagpapakita ng iba't ibang impormasyon tulad ng fuel economy at tire angle guide. Gumagamit din ito ng driving mode selector dahil itong minivan ay may tatlong klaseng driving mode na pagpipilian, gaya ng power, eco at normal mode na maaaring piliin ng driver ayon sa kanilang driving style at kondisyon ng daanan. Habang ang mga upuan naman nito ay gawa sa highly stretchable material na nagbibigay naman ng comfortable body contour feel. Ang mga premium variant ay may synthetic leather at fabric seat na may white, blue, and gray accent. May kasama pa itong mga USB ports para sa saksakan ng gadget. Mayroon pang instrument panel tray sa harap ng passenger seat at container box sa harap ng driver. Pagdating naman sa dimensyon, ang EK Space ng Mitsubishi ay may kabuuang haba na 3,395mm at kabuuang lapad na 1,475mm. Ang taas nito ay umaabot ng 1,780mm at may wheelbase size na 2,495mm. Habang ang ground clearance size nito ay nasa 155mm. Ang turning radius nito ay umaabot ng 4.5 meters, kaya naman mas madaling dalhin at i-maneuver kahit sa masisikip na city. Itong EK Space ay isang key car na may crossover styling minivan na idinisenyo para sa urban na paggamit. Ang mga sukat nito ay nagpapakita ng compact na design na angkop para sa makitid na kalsada, habang ang maluwang na interior ay nagbibigay naman ng komportabling space para sa mga pasahero. Itong EK Space ay nagkakahalaga ng $10,000 na kung i-convert sa Philippine peso ay aabot lang ng 600,000+ pesos sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, itong EK Space ng Mitsubishi ay nagsisilbing gamit, service at pangpamilyang sasakyan ng mga tao sa Japan. Well, kung gusto mo pa ng isang sasakyan na katulad nito ang katangian pero mas modern din sa mga nilalaman, meron pa niyan ang Mitsubishi brand. Ito ang Mitsubishi Delica Mini. Nakakita ka na ba ng isang sasakyan na may boxy look na disenyo na hindi lang pambihira sa itsura kundi practical din gamitin saan ka man magpunta? Isang kotse na pwede mong idaan sa makikitid na eskinita sa syudad pero kayang sumabak din sa off-road trail adventure ng walang alinlangan. Hindi na kailangan pang maghanap ng malalaking pick-up o mga pang off-road na SUV na kung saan bubutas ng bulsa sa mahal ng presyo at sa taas ng maintenance nito. Isang sasakyan lang na mura na kaya nang magbigay ng mga hinahanap mong totoong adventure ride mula sa Mitsubishi brand. Itong bagong Mitsubishi Delica Mini. Isa itong minivan na may boxy seal hood at SUV type na datingan. Itong Mitsubishi Delica Mini ay isang bagong Japanese car model na may presyong abot kaya at idinisenyong kapansin-pansin talaga. Ginawa ito para sa mga tao naghahanap ng isang sasakyan na may pinagsamang comfort, kakayahan at tibay sa isang compact na body. Ito ang bagong sasakyan na madadala mo at magagamit sa kahit saan. Mula pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi ng bahay sa syudad, hanggang sa family vacation o long trips drive, maging sa camping sa bundok, talagang very flexible nitong bagong minivan. Ito ay isang super height wagon key car, isang maliit na utility na talagang kapaki-pakinabang. Pagdating sa disenyo, makanto ang hugis nito, pataas na postura at humigit kumulang sa 3,395mm ang haba nito na may 1,475mm naman ang lapad.
At may 1,830 naman ito na taas na nagbibigay ng malawak na legroom at mataas na bubong na malinaw sa labas at komportabling cabin sa loob. Sa harap naman makikita ang dynamic shield front grille nito na may tri-dimension at malaking volume para mas mapakita ang tibay at proteksyon. Ang main headlights nito ay naka-semi-circular LED daytime running lights at nagdaragdag ng karakter at friendly personality nito. Nilagyan rin ito ng built-in skid plate sa harap at likod at naka-aluminum finish pa na nagbibigay ng proteksyon sa engine at ilang mga under chassis components. Naka-glossy black naman ang mga wheel arcs, garnish at mga side claddings sa buong paligid upang maiwasan ang gasgas at dagdagan din ang off-road aesthetics nito. Kaya mukhang rugged patingnan. Itong minivan ay nilagyan din ng malalaking alloy wheels na may 14 to 15 inch na sukat depende sa variant nito. May 5 pintuan itong Delica Mini at kapansin-pansin ang kakaibang disenyo sa likuran ng bahagi nito. Isa sa mga standout features nito ay ang L-shaped LED taillights at horizontal rear bumper reflectors na hindi lamang nagbibigay ng modernong itsura dito kundi tumutulong din para mapabuti ang visibility nito sa gabi o sa mas mahahamog na kondisyon. Itong minivan na Japanese brand ay ginawa sa Mitsubishi factory sa Japan na may layuning makuha ang iconic na style ng Delica pero may mas maliit na sukat na gaya ng mga keycar pero mas high-tech, compact at mas moderno. At isa nga sa pangunahing highlights nito ay ang power sliding door. May sensor ito na tumutugon kapag itinapat mo ang iyong paa sa ilalim ng pintuan. Gaya ng EK Space, kusang bumubukas ito na sobrang kapaki-pakinabang talaga kapag marami kang dala. Isang practical na tech-forward na features na bihira sa ganitong maliliit na sasakyan. Pagpasok mo naman sa loob, sasalubong sa iyo ang multifunctional steering wheel nito na may kasamang audio controls, cruise control at MI pilot system switches. Inidisenyo ito para sa mas madaling kontrolin ng driver ang mga pangunahing function ng sasakyan nang hindi na inaalis ang kamay sa manibela. Kaya mas magbibigay na rin ng kaligtasan sa pagmamaneho. May kataasan din ang roof design nito o yung kisame. Kaya kahit compact ay hindi masikip at kahit sa mas matatangkad na pasahero ay kakasya talaga dito. Ang rear seat ay adjustable, sliding up to 320mm at pwedeng i-fold flat para maging maluwang na cargo space kung kinakailangan. Naka-water repellent system din ito. Ang mga seat cover ay tamang-tama para sa mga pamilya, may bata o mahihilig sa outdoor activities. Flat floor din ang design nito, walang gitnang bukol o humps, kaya madaling gumalaw sa loob lalo na para sa mga bata o matatanda. At bukod sa sensor function, maaari pa rin naman mabuksan ang mga pintuan nito gamit ang remote key o dashboard switch. May 4 na seating capacity at isang maluwag na rear cargo space para sa mga bagahe ang interior nito. Gamit na malalaki at kung ano-ano pa. Ang mga seats nito ay adjustable at foldable na rin. Bagamat synthetic leather pa ang cover ng mga upuan nito, pero maganda na rin dahil waterproof ito. Sa dashboard naman may makikitang 10-inch display infotainment system kasama ang iba pang sistema at libangan gaya ng mga connectivity sa cellphone. May Apple CarPlay at Android Auto ito at may auxiliary input kasama ang USB port at charging system. At mayroon ding magagandang klase ng speaker para naman sa magandang audio sound. Tamang timpla sa biyahe at iwas bagot at pagod na rin. Nilagyan rin ito ng mga console packet, foldable tables, mga bottle and cup holders at marami pang iba. Kaya naman kahit ganito kaliit itong modelo ay sobrang makakasulit ka talaga. Dahil para ka na rin nakabili ng isang maliit na bahay na pwedeng gamitin kahit saan o sa camping. Speaking naman sa bagay na yan, ito rin ang purpose ng modelong ito. Kasi para talaga ito sa taong tinuturing pangalawang tahanan ng labas ng bahay. Yung mahilig mag-outing at mag-camping kung saan at mag-trail adventure. Speaking sa bagay na yan ay siguradong mas magugustuhan mo palalo ang modelong ito. Dahil itong Mitsubishi Delica Mini ay nilagyan ng magaganda at matitibay na chassis and suspensions para ma-enhance ang stability at comfort na pwede mong magamit sa mga hindi sementadong daan. O kayang-kaya talagang mag-trail nito. Kasi nga nilagyan rin ito ng 4-wheel drive capability. Nilagyan ito ng mas malalaking sukat ng gulong at magandang shock absorber with coil spring. Kasama ang magagandang klase rin ng steering type na rack and pinion. Dahil dito ay napapanatili ng sasakyan ang magandang pag-andar at magandang pagmamaneho na rin kahit sa matatarik, mabubundok o mababatong daanan. Kasama syempre sa mga matitibay na suspensions ang suporta ng grip control at hill descent control system na features nito.
nagpapalakas ng sense of security. Mga makabagong safety features para sa modelong ito. Ang grip control ay magagamit natin sa madudulas na klase ng kalsada, kaya capable din ito kahit sa maputik o madulas. Kasama ang hill descent control system nito na otomatikong nagpapanatili sa mababang bilis ng sasakyan kapag maidadaan mo naman sa mga pababang kalsada. Bukod pa dyan, syempre itong bagong minivan ay mayroon pang isang advanced safety features na tinatawag na MI Pilot katulad ng EK Space ng Mitsubishi, na ang ibig sabihin ay Mitsubishi Intelligent Pilot, isang driver assistant technology na may kasamang active safety technology. Ang MI Pilot na ito ay isang advanced safety features na nilagay ngayon dito sa Delica Mini na magpapanatili ng kaligtasan gamit ang iba pang mga aspeto para sa mas ligtas na pagmamaneho. Pinapanatili nito ang stable na biyahe sa maayos na kondisyon na kung saan sinusuportahan pa ng driver assistant technology. Kahit masikip ang daan, hindi ka mai-stress na makaiwas sa mga motorsiklo o mga debris na mababangga mo dahil sa mga sensor o mga safety features na ito. Ang MI Pilot ay gumagana sa pamamagitan ng camera sa front at isang radar na nagde-detect ng distance kung saan nase-sense nito ang mga makakasalubong o mga dumidikit na sasakyan sa paligid nito sa pamamagitan ng vibration o pagtunog mismo sa driver's seat. Kasama rin ng MI Pilot system na ito ang pagkakaroon ng Adaptive Cruise Control System o ACC. At tumutulong naman sa pagpapanatili ng distansya sa pagitan ng mga kotse, lalo na sa mga traffic na kondisyon. Bukod pa dyan, kabilang pa sa mga safety features nito ang Forward Collision Mitigation System, Automatic Emergency Braking, at Emergency Assist for Fatal Misapplication. Meron din itong Automatic High Beam at may Traffic Sign Recognition System na rin. At ang isa sa mga dinagdag na safety features nito na wala naman sa EK Space ay ang Leading Car Departure Notification. Isa itong sistema na nagpapaalala kung may mga sasakyan na nakahinto at bigla na lang aandar. At kagaya ng MI Pilot, sinamahan din ito ng Lane Departure Warning. Meron itong Driver Attention Alert at Prediction Forward Collision Warning. Mga sistemang nakatutulong talaga at nagpapanatili ng kaligtasan sa mga pasahero. At syempre, dahil nga isa itong minivan na off-roader na rin, sinamahan din naman ito ng Traction Control System. Halos kompleto na ang mga safety features nito. Kahit maliit na sasakyan ay talagang pinuno at hindi tinipid ng brand para talagang maiwasan ang matinding aksidente at magamit mo pa sa kung saan mo ba naisin. Well, pag-usapan naman natin ang engine capacity nitong Mitsubishi Delica Mini. Pinapagana rin ito ng 660 cubic centimeter displacement capacity na may 3 cylinder. Ang natural aspirated engine nito ay may kasama pang turbocharged with intercooler system. Kahit anong bilis ng arangkada ay may maayos na pagsunog ng gasolina sa pamamagitan ng pinalamig na hangin na nangangailangan ng intercooling system nito. Kaya naman ang combustion chamber ay gumagawa rin ng magandang biyahe o magandang pag-andar ng makina na nagreresulta naman sa mas mataas na compression ratio na 12.0:1 at may bore and stroke size na 62.7mm. Sa tamang timpla na pinagsama sa loob ng makina nito ay magbibigay naman ito ng magandang konsumo ng gasolina at tamang bilis na kinakailangan natin sa araw-araw. May kabuwang fuel consumption rate itong modelo na umaabot ng 20 to 22 km per liter, habang ang top speed nito ay umaabot naman ng hanggang sa 120 to 130 km per hour. Gumagamit rin ito ng transmission type na CVT. Kaya nitong maglabas ng 52 horsepower at 6,400 RPM at maximum torque na 100 Nm. Kahit hindi ganun kabilis, not bad na rin para sa isang minivan kasi hindi mo naman kailangan ng bilis. Ang kailangan mo ay malakas at practicality. Kahit puno pa ang sakay nito o may mga kargang mabibigat, iakyat mo man sa matataas na lugar o dalhin sa mga terrain ay posible na. Itong minivan na to ay wala rin sa Pilipinas. Sa Japan market pa lamang itong inilalabas na nagre-range sa estimated price mula 687,000 hanggang sa 853,000 pesos para sa pinaka-top of the line variant nito. So ang tanong, paano nga ba magkaroon nito? Dito sa Pilipinas ngayon, hindi na masyadong ina-allowed ang magpa-import ng mga ganitong klaseng sasakyan kahit mga used car pa yan. Pwede ka lang magkaroon nito kung naging residente ka ng Japan o nanirahan ka sa Japan at bumili ka nito sa Japan mismo na ipapadala mo ngayon sa Pilipinas kung gusto mo nang mamalagi ngayon sa Pilipinas. Pero bakit may mga nakakalusot pa rin? Sa totoo lang, may mga key car na rin naman sa Philippine market gaya ng Suzuki Every, gaya ng Mitsubishi Delica at EK Space. Ito ay key car at minivan din na may maliit na body,
compact rear at exterior, yun nga lang medyo na pag-iiwanan sa mga modern features. At mabibili mo lang ito mula sa halagang 200 hanggang sa 250,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Pero kung talagang mapilit ka at gusto mo talagang magkaroon ng ganitong klaseng mga key car mula sa Mitsubishi, pwede pa rin naman. Yun nga lang hindi basta-basta ang gastos nito. Dahil meron ka pang gagastusin mula sa custom duty, tax excise, import charge, registration at marami pang iba na kung pagsasama-samahin ang mga requirements na yan, para ka na rin bumili ng isang bago at modern SUV. So hanggang dito na naman po tayo guys, at kung may mga opinion at comment kayo, paki-comment na lang sa ibaba pagkatapos ng video na ito.